Okay, finish na. Grabe to na siya kalahat. Kumanta, Prililing nilaglag si Junior Tamba. Aba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Gandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong... Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. No? Pakibisita yan mga katunay. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-follow kay General Macanas para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Di umano, pahayag ito ni Senator, ex-Senator Trillanes. Ikininto niya kung bakit galit siya sa mga Duterte, lalo na kay Tatay Digong, bakit nilalabanan niya ang mga Duterte. Kinilabutan ako, yun ang title. Former Senator Trillanes recounted the origins of his long-standing opposition to former President Rodrigo Duterte, citing a conversation they had in 2015 before Duterte entered the presidential race. Speaking in an interview on the program Long Table of Abante, Trillanes said he barely knew Duterte at the time, who was then serving as mayor of Davao City. Their interaction, he said, took place in April of 2015 when Duterte's name was only beginning to surface as a potential presidential candidate and had reportedly indicated he would not run. Ito ang mismong payag ni Trillanes. Kininto niya sa akin, meaning si PRRD, Mayor Duterte, nagkwento daw kay Trillanes. Yung iba't ibang krimen na ginawa niya, sinabi niya may ginorgor siyang ganito. Gorgor yung ganon. Inarmalite siya, may inarmalite niya ng mga tao. Nagtalsikan ang dito. Kinilabutan ako doon na may diferensya ito. Parang hindi mo dapat ikinikinto yan. So, ang impresyon niya, may diferensya sa utak, pag-iisip si Tatay Digong dahil sa kwento daw na ganun. Trillanes said he was alarmed when he later learned that Duterte had decided to run for president. Teka, sandali. So, sinasabi na nagkwento si PRRD sa kanya tungkol sa mga ganyan. Yung mga ginurgur daw ni PRRD na mga inarmalite na ganyan. Teka lang. Bakit naman magkukwento si PRRD sa kanya? Close ba sila? Diba? Kasi kung close sila, kung matatandaan natin, etong si Trillanes is gustong tumakbong running mate kay PRRD. Diba? Ngayon, sinasabi niya parang na-alarm, parang may nabanggit dito na na-alarma siya sa mga kwento ni PRRD. Kung na-alarma siya doon sa mga kwento ni PRRD sa kanya, bakit gusto niya tumakbo bilang running mate ni PRRD? Kasi syempre, di ba, alam mong masama na yung ginagawa ng tao na yon. No? Hindi maganda sa pandinig mo, hindi maganda yung mga sinasabi niya sa'yo. Bakit? Pilit mo pa rin na gusto na tumakbong vice president kay PRRD na tumakbong presidente si PRRD. Parang yung kwento mo na sinasabi mong may kinuwento sa si PRRD parang napakalayo. Di ba? Kasi nga gusto mong mag-apply sa kanya ng vice president, maging vice president kanya Nasaan yung naalarma ka doon? Kasi kung ikaw naalarma ka, hindi ka tatakbong vice president sa kanya kasi parang kukonsintihin mo pa yung ginagawa niya. Pero bakit hindi ka naging running mate ni PRRD? Kasi ayaw niya sa'yo. At isa pa, hindi naman kayo close. 'Di ba? At saka
niya pinayagang maging running mate niya, magkukwento pa siya sa'yo ng kung ano-ano. Di ba? Ibig sabihin nun, wala siyang tiwala sa'yo. Bakit siya magkukwento sa'yo? Hindi kaya gawa-gawa mo lang yung mga pinagsasasabi mo. Ayan tayo, Boss Trill eh. O sa akin lang, sa pantaha lang to, Boss Trill ha. Alam ko, mahilig ka magdemanda. Siyempre, yung tanong ko lang, di ba? Kung alam mo, na sinasabi mo na natatakot ka, na alarma ka sa mga kwento ni PRRD, bakit nag-apply ka na Vice President niya? Diba? Dapat pa lang, noon pa lang, is hindi ka na nag-apply sa kanya. Hindi mo na sinabi sa kanya na, Tatay Digong, baka pwede mo ako maging Vice President. Oh, kailan ka lang naman nagalit sa kanya? Kailan ka lang naman nainis sa kanya? Kailan ka lang naman nagagaganyan na nagwawawala sa mga Duterte? Nung tinanggihan ka ng mga Duterte. Ibig sabihin, kung hindi ka tinanggihan ng mga Duterte, yung mga kinukwento sa'yo ni PRRT, kukonsintihin mo? Balik ko sa'yo yan. Oh? Recalling their earlier discussion. Sabi niya, inisip ko hindi to pwede maging presidente kasi maraming gugurguring Pilipino ito. Ayun naman pala eh. Inisip mo na hindi siya pwedeng maging presidente. Ang tanong dito, bakit gusto mo tumakbong running mate kay PRRD? Bakit gusto mo maging vice president kay PRRD? Yun ang sagutin mo, Trillanes. Yan ang hirap sa mga kwento mo. Yung kwento mo, laging merong magiging tanong sa'yo. Takot ka pala siyang maging presidente kasi alam mong maraming mamamayan na gaganyanin si PRRD. Bakit hinahain mo yung sarili mo para maging vice president ni PRRD ng eleksyon? Oh, ay Diyos ko. Sus! Kaya talagang simula noon, ginamit ko yung platform ko para kumbinsihin yung mga kababayan natin, huwag niyong iboto ito kasi maraming magugurgor na mga Pilipino. The former senator said the encounter ultimately shaped his stance and motivated him actively to campaign against Duterte's candidacy at this time. Okay, so, there are always two sides of a coin. So ito, kwento ni Trillanes, bakit siya galit o inoopos niya ang mga Duterte. So, noong 2016, kinampanya niya, huwag niyong iboto si Duterte. So ngayon, kakandidato ang anak, BP Sara, huwag niyong iboto si Sara. Gigibay niya ang bansa. Ang tanong is, taong bayan, gaano kadami ang maniniwala sa kwento niyang ito? Tignan natin dito sa people's reaction. Dito, kung nag-like, pinapaniwalaan ka nila. Kung tinatawanan ka, ibig sabihin, wala ka ng credibility. Okay. 52,000 ang nag-react. 48,000 ang tumatawa, 508 ang galit. 3,200 lang ang nag-like. Nasa 95% hindi naniniwala dito sa kwento ni Trillanes. Kasi ang kwento ni Tatay Digong, nabanggit din niya yan, na ako naniniwala ko. Trillanes, lumapit yan sa akin noon. O kung hindi man siya personal na lumapit o parang emisary. Na according to Tatay Digong, gusto ni Trillanes nag-apply na maging running mate ni Tatay Digong. Ibig sabihin, believe siya kay Duterte. Oo, ibig sabihin gano'n, bumibilib siya sa ginagawa ni Duterte. At saka ito pa, no, masasabi natin na puro kalokohan ang mga sinasabi ni Trillanes. Kasi sa totoo lang, no? Sa totoo lang, Trillanes, sa totoo lang. Yung sinasabi mong delikado si Tatay Digong sa mga Pilipino pag siya naging presidente, dahil baka marami siyang gurgurin. Di ba? Ang tanong, nung presidente si PRRD, alam ko, banat ka ng banat sa kanya nung nasa Senado ka. Ang tanong sa'yo, Trillanes, bakit hanggang ngayon nakatayo ka pa dyan at buhay ka pa? Di ba? Isa ka sa mga bumibira kay PRRD. Kung ang pagkakakilala mo kay PRRD, walang ya, kriminal. Bakit buhay ka pa? May napahamak ba sa mga pamilya mo? May napahamak ba sa kaibigan mo? Nung panahon ng presidente pa sa PRRD,
Napahama ka ba? Nagalusang ka ba? Di ba kung ano-ano ang mga pinagsasasabi mo kay PRRD at inaakusa mo sa kanya? Pinigilan ka ba niya? Eh ngayon, kapag nagsalita ka ng hindi maganda sa gobyerno, anong ginagawa sa'yo? Kung di ka patahimik, ipapakulong ka. Di ba? Tatakutin ka. Pero kay PRRD, ikaw, di ba? Ikaw, may nangyari ba sa'yo? Tinakot ka ba ni PRRD? Eh nakita naman kita nun, reklamo ka ng reklamo sa mga Duterte nun eh. Di ba? Halos ginagawa mo lahat. Banat ka ng banat. Walang pumipigil sa'yo. Ano sabi ni PRRD sa mga bumabanat sa kanya? Bayaan nyo lang sila, karapatan nila yan. O, di ba? O, karapatan nila yan. Sabihin nila kung ano gustong sabihin nila sa akin. Kung may pagkukulang sa akin, sabihin nila. Ganun lang yon. Walang nasaktan kahit isa sa mga mag-anak at kaibigan mo, Trillanes. So, paano namin paniniwalaan yung mga pinagsasasabi mo? Diba? Doon ba sa pamilya ni Robredo, may napahamak? Alam naman natin, binabanatan ng Robredo si Lenny, si PRRD. Oh, may nangyari ba? Pinakulong ba kayo? Hindi. Oh, ngayon, magbababanat ka ngayon. Oh, sa gobyerno, papakulong ka, didimanda ka. Oh, si PRRD, hindi. Hindi naman kayo nakulong. Hindi kayo kinasuhan. Pinabayaan lang kayo. Ano yung kinukwento mo doon na nakakatakot? Hanggang ngayon nga, pinabayaan kayo eh. Ewan ko lang kay BP Sara kung maging presidente siya, kung malaya pa rin kayo sa mga gagawin nyo. Ewan natin kung nasa laya ka pa, kung ipapakulong ka ni BP Sara. Oh, ganun yun eh. Kaya unfair ka, Trillanes. Unfair ka talaga. Kasi kapag ikaw binabanatan ka, dinidimanda mo. Pero pag ang mga Duterte, binabanatan mo, hindi ka dinidimanda. Diba? Pinababayaan ka lang. Oh. Paano ka namin paniniwalaan na si Duterte kriminal? Kung hanggang ngayon, buhay ka pa. Siyempre, kung ako kay Duterte, kayo yung bumabanat sa akin, ba nung presidente ko, gagamitin ko yung kapangyarihan ko para ma-wipe out ka. Pero hindi. Wala siyang ginawa sa iyo, hindi ka sinaktan. Kahit pamilya mo, walang nasaktan sa inyo. Di ba? Kahit isang kurot, hindi ka kinurot ni Duterte. Oh. Sus! Bakit ka mag-apply na running mate ng isang presidential contender kung hindi ka bilib? No. Sabi ni Tatay Digong na ayoko niyan. Basta, ayoko. Kinancel niya, nireject niya kagad yung offer na ang running mate niya si Trillanes. So mula noon, wala na. Dahil na-reject siya, ito na. Siraan to the max. Ikinampanya niya kung ano-anong paratang niya kay PRRD. Kaya nga yun ang nakikita natin dahilan eh. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit ganyan ka kay PRRD dahil nireject ka niya bilang Vice President. Kung ganyan pala ang sama mo palang i-reject. Kung sakaling mag-apply ka sa iba at i-reject ka, ganun din ang gagawin mo gaya sa ginawa mo kay PRRD. Noong 2016 election, pinaniwalaan ba siya ng tambayan? Hindi. Mas marami ang naniwala sa Tatay Digong, kaya nanalo. Ngayon, pinapaniwalaan ba siya ng tambayan? Hindi. Mas marami ang hindi naniniwala. Kahit anong kampanya pa ni Trillanes, huwag iboto si BP Sara, magigiba ang bansa. Nangunguna pa rin si BP Sara. So, anyway, part of democracy. Sige lang, karapatan ni ex-Senator Trillanes, ikampanya, huwag niyong botohan si Sara. Bahala ng tambayan, mabasa tayo ba? Oo, karapatan Kendred Genikes. Paano? Kininto sa iyo, ayaw niya sa iyo. Yun nga yung sinasabi ko kanina eh. Paano magkukwento si PRRD ng mga confidential na mga personal niya kay Trillanes kung ayaw niya kay Trillanes? Parang pinapalabas ni Trillanes kasi na-close sila ni PRRD. Diba? Kung close kayo ni PRRD nga diba? Bakit kanya tinabla? Diba? Bakit kanya tinabla? Hindi kanya inalok na sinasabi mo, pwede ba ako maging vice president mo? Tatay Digong, halimbawa, ganun.
Bakit hindi na lang niya sinabi sa'yo na gusto mo ba maging senador ka na lang, wag vice president? Diba? Pwede ka niyang alokin sa iba. Pwera na lang kung umarte ka. Ganun lang yun. O kaya naman, baka mamaya, pagbigyan ka niya. Kung close ka niya, syempre close kayo eh. Kaso nga, hindi ka niya close eh. Sinabi ni Tatay Digong, ayaw ko dyan. O ibig sabihin, hindi naman kayo close. So, ibig sabihin, si Tatay Digong nagkukwento ng personal na buhay niya sa taong hindi niya ka-close. Yung mga personal na nililihim niya sa buhay niya, kung totoo man yun o hindi, ikukwento niya sa'yo. Na meron akong ginanon. Meron akong ginanyan. Di parang si PRRD. Kung sino masalubong, kinukwento niya yung buhay niya. Ganun. Para sinasabi mo, ganun. Trillanes, talagang kahit ako, hindi naman ako investigador, di naman ako abogado, pero nakikita ko yung mga pinagsasasabi mo, ang dami mong foul. Yung mga katwiran mo, sablay. Diba? Yung mga sinasabi mo, sablay. Hindi tumutugma sa mga ginagawa mo. Kung nga ayaw, malala na si Trililing, lahat gagawin, masira lang image ni Tatay Digong. Please lang, BP, pagtanggol nyo naman ang image nyo laban sa taong ito. Hindi, sa totoo lang, no? Kahit hindi na nila ipagtanggol ang image na kay Trillanes, hindi naman masisira ang image ng mga Duterte. Ang nasisira ang image, kita mo si Boss Trill. Kita mo naman, yung political career niya talagang wala na, tapos na. No, hindi na siya makakabalik sa Senado kasi nga talagang ayaw na ng taong bayan sa kanya. Kita nyo naman, pagiging mayor na lang, hindi pa nanalo. Oh. Subukan niya sa susunod, vice mayor naman. Baka mamaya buenasin. O kung hindi man buenasin, magkonsehal ka na lang. Kung hindi ka pa rin buenasin, di magbarangay chairman ka na lang. Ayun, kung hindi ka pa rin nagbarangay chairman, mag-apply ka na lang na barangay tanod. Yun, yung matatanggap ka. Kaya yung sinasabi natin, husga ka ng husga sa kanila, pero walang naniniwala sa iyo. Diba? Nasasayang lang yung oras mo. Tapos, gagawin mo, pag may taong nagsabi sa'yo ng masama, tapos nagbintang sa'yo ng masama, ididemanda mo. Diba? Demanda dito, demanda doon, didemanda ko kayo. Sinisiraan nyo ako. Ganon. Ako. Gataselo, a very desperate man, mag-move on ka na, oy. Zara Adorable, but didn't you ask him to make you his VP for 2016 and you got rejected? Iyon ang katotohanan. Baka hindi alam ni Trillanes na ikwinento ni Tatay Digong yung pangyayari na nag-apply siya na VP niya. O alam niya, nagmaang-maangan lang. Siyempre, hindi aaminin ni Trillanes yun, ipaglalaban niya yun, na hindi ako nag-apply dyan, no? Doon na nga, sabihin niya hindi ako nag-apply na vice president dyan. Pero kinuwento niya na nagkwento daw sa kanya si PRRD. So, ibig sabihin, nakikipag-close-closean siya kay PRRD. Bakit ka nakikipag-close-closean kay PRRD kung ayaw mo sa kanya? Kung ayaw mo yung ginagawa niya. Diba? Bakit ka makikipag-close sa isang tao na alam mong masama ang ugali? Bakit ka makikipagkaibigan sa isang tao na alam mong walang ya? Diba? Naku naman. So, Ray Enriquez, his mouth is no longer connected to his brain. Glenn, yung take ni Trillanes parang if you can't have you, no one will. Crazy, jealous, ex. Peter Pudalan, I doubt his story. PRRD despise him and disrespected him for what he did during Oakwood Mutiny. He led the mutiny but surrendered. Oo. Malala ko na. Sabi niya, ano yan? Duwag yan. Magkudi-kudi tapos mamaya mag-surrender lang din. Malala ko na. Ako nung una talaga, nung Oakwood Mutiny nila, no, talagang bumilib ako sa, estilo. Talagang, estilo tuloy na sabi ko. Doon sa ginawa talaga para may paninindigan, meron silang pinaglalaban. Siyempre, mga kasandulahan natin yung mga nandoon. No, pero, siyempre, parang yung sinabi nga na, nung binomba, suko na kami. Pero uulitin ko ulit yung istorya ni Rizal Ali, no? Yung istorya ni Rizal Ali talagang hanggang kamatayan, lumaban sila.
talagang hindi sila sumuko. Mga katunay, alam ko, baka napanood nyo yung Rizal Ali. Ang ganda ng pelikulang yon, yung ginanapan ni Ramon Revilla. 'Di ba? Talagang kahit binobomba na yung building, talagang hindi sila tumitinag. Talagang laban kung laban. 'Di ba? Laban kung laban. Yun ang inasa. Talagang si Rizal Ali, parang itinakas lang siya. Hindi siya tumakas. Kumbaga, hinila lang siya, parang tinakas lang siya doon. 'Di ba? Kasi nga, talagang patay kung patay siya nung mga panahon na yun eh. Oh, hindi naman ako bumibilib sa yung sinasabi ko na bilib ako sa ginagawa niya, na tama yung ginagawa niya. Pero yung ganun katatag, 'di ba? Yung ganun katatag, parang hindi niyo nagawa, 'di ba, sa Okud. Kaya sinasabi, may mga nagsasabi sa akin, binomba lang sila tapos ano na eh. Surrender. Kasi syempre, may mga pamilya sila eh. Kumbaga, natakot sila siguro. Syempre, hindi na mawawala yung takot eh. Syempre, dami pa rin makakalaban nila kahit na marami sila doon, is buong ano pa rin ang sandatahan pa rin ng Pilipinas ang makakalaban nila ron. Oh, good luck, ex-Senator Trillanes. Please, campaign hard para hindi manalo si BP Sara. Doon, natating natungayan ang video na nagbula kay Politikang Pinas TV at syempre natungayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.